So mga ka-farmers, yung mga white leghorn natin dito na yung breeders natin ay ilalagay natin sa battery cage. So ang purpose nito mga ka-farmers ay para malaman natin kung alin yung mas malakas pa mangitlog. So kailangan din natin itong ilagay doon dahil hindi pa naman natin gagamitin sa breeding. Kaya ito para makapag-produce ng maraming itlog. So dito kasi nakagrupo sila, kailangan i-individual natin para bigyan ng tamang patuka at tamang dami ng kanilang makakain. So ito, papakita ko sa inyo yung white leghorn natin. So ito yung mga white leghorn natin mga ka-farmers. Yan o, meron ding isang nagkakasakit. So ito pala ay namatayan ng isa dahil nagkasakit rin. So ito na naman yung nagkakasakit ngayon. So gagamutin natin yan, ihiwalay at ilalagay natin ito sa battery cage. Itong iba ay nangingitlog, kaya dun sa battery cage natin ilalagay dahil palagi silang palagi silang sinasampahan ng rooster. So separate natin sila sa rooster para hindi ma-stress yung mga inahin natin. At itong nagkakasakit ay gagamutin natin yan. Alright, kanina rin inayos natin yung battery cage natin na isa dahil para malagyan ng manok. So hindi na kasi nagamit ito, yung ibang kulungan natin hindi na nagamit na medyo may katagalan na. Kaya ito, ibabalik na naman natin ito. So ito yung battery cage natin. So ito yung isa mga ka-farmers na battery cage. Kaninang umaga nakuha na natin yung mga itlog dyan. Hindi pa lahat nangingitlog mga ka-farmers dahil nung nagpurga ako sa kanila ay yung iba dito ay maluwag pa yung pangangatawan o hindi buo pa. So yan, hintay-hintay lang tayo ng mga ilang linggo pa bago mangingitlog. Although maganda na yung mga itlog nila, maganda na yung eggshell, kaya continuous lang natin ito. So mga nasa isang linggo pa simula ng pagkapurga natin sa kanila. So mag-expect tayo ng 1 or 2 weeks pa na mangingitlog ito ng sabay-sabay. So yan, ito yung usa nating battery cage. 10 yung nakapaloob dito. At ito naman yung isa. Yan. So meron tayong 12 na kwarto. So ito yung inayos ko kanina. So nilagyan natin itong screen. Yan, dahil yung kawayan natin dito na nakaharang is na sira na, yan bulok na. Kaya pinalitan natin dito para mas malinis tingnan. So gugulong lang yung itlog dito sa harap, sa dito na, at sinadya ko talaga ito mga ka-farmers para nung una kasi medyo maiksi yung ating nagawa. Kapag ma-stuck yung itlog dito ay maaabot o matutukan ng manok. So mababasag lang din. So makikita nyo merong mga basag na shell dyan dahil naaabot ng manok. So ito, sinadya ko talaga para medyo hindi maaabot ng mga manok in case natutukain nila yung itlog. So ito, merong isang itlog dito ng ating sweater na inahin. Yan. So manok panabong yan, ito yung kanyang itlog. So ganyan mga ka-farmers, medyo may distance na galing sa kanyang, yung ulo niya kapag lalabas dito, hindi na aabot dito sa itlog. So hindi na niya matutuka ito. So dito lang lalagay yung mga itlog sa harap at dito na lang natin i-collect. So yun yung kagandahan dito sa battery cage. At ito, na-modify din natin itong kanilang sabitan ng pagkain dahil nung una ay dito yun sa taas. So medyo nakaslant yung kanilang feeder. So sa ganyang pamamaraan, kung nakaslant yan, matatalsik talaga yung mga patukaan nila o feeds. At i-modify natin ito kaya naging flat na siya, hindi na siya tagilid, para hindi tatalsik yung mga pagkain nila at hindi masasayang. Alright, so ito, tapos ko nang magawa lahat ng kulungan. Itong isa wala pang pinto dahil nasira. So yung iba good to go, pwede na nating malagyan ito ng mga manok. So dito natin ilalagay yung mga white leghorn natin. Alright, let's go. So ito mga ka-farmers, yung mga manok natin dito. May good news na tayo sa mga manok na ito. So good news natin mga ka-farmers ay nagsimula na sila ulit mangitlog. So yan. Yan yung itlog. So di lang natin kukunin mga ka-farmers, baka yung iba dito ay mangingitlog pa. So ganyan, pinalitan natin kasi yung kanilang patuka, binalik natin sa GMP for breeder pellets yung patuka nila. Kaya
yan yung gusto nating i-expect na mangitlog sila. So good job ladies, at sana mangitlog na kayo lahat. Alright. So ito na mga ka-farmers, na lagay na natin yung mga white leghorn natin. So ito yung nagkasakit, yan yung gagamutin natin. At dito naman yung iba. So yan, meron na rin silang pakainan, yung feeder nila. So kinulang tayo ng ganyan dahil nandun sa dumping pen yung iba, pero bibili na lang tayo. Alright. So ito, good to go na ito. So yan yung mga white leghorn natin mga ka-farmers. So binigyan na natin malapit na mag alas 3. So pinakain natin ng maaga dahil meron tayong lalakarin. So yung kinakain nila ay breeder pellets GMP4. Yun yung pinapatukan natin sa kanila, 50 grams kada kain. 50 sa umaga, 50 naman sa hapon. Yan. So kanina naka-harvest tayo dito ng 4 na itlog. Out of 10 na manok, 4 na itlog yung harvest natin dito. Alright. So ito mga ka-farmers, dalawa na yung battery cage na ginamit natin. So itong battery cage na ito at yung isa nandun. Yun. So yun, at ito na. So gagawa pa tayo ng mas maraming ganito mga ka-farmers para malagay natin yung mga manok natin, yung paitlugin. So mas convenient kasi ito dahil makakaproduce talaga tayo ng maraming itlog. So kumpara sa free range na mga manok. So ito, kain lang. So ito yung mga itlog. Ito yung itlog ng yan dito sa game fowl natin. Kahit game fowl na manok, nangingitlog pa rin. So kukolektahin na natin ito. So kung mangingitlog lahat ito mga ka-farmers, dyan lahat makahilera yung mga itlog nila. Dito sa screen na ito, kagaya nito. Alright. So ito mga ka-farmers, meron pang nagpahabol ng isang itlog. Itong manok na ito. So yan, mainit pa. Size nito is sa small. Yan, mainit. So good job lady.